Napa-video ako guys kasi umuulan dito sa amin ngayon. Ano nyo? Yun o. Diba? Ako limlim ang panahon. Umuulan kanina. Malakas as in. Tapos hindi ako nagkakape pero nagagatas ako. Kasi ba naman kagabi, maghapon, ay magdamag na brownout dito sa amin. Tapos, hindi ako nakatulog. Alam nyo yun. Puyat ako. So, nakita nyo ba yan? Sa kusina. Wait lang. I-move natin ako. As I'm saying, magdamag na brownout. Tapos, hindi ako nakatulog kasi mainit. Meron naman kaming itong portable fan pero na din kasi na dead bat din. So magdamag akong hindi nakatulog. Kaya ako nagtimpla ng gatas hoping na antokin ako para maka-siesta ako ngayong tanghali. Mas maulan, di ba? Masarap matulog. Kaya lang gusto kong gusto kong makipagkwentuhan sa inyo. Alam nyo yun, yung nakikipag-usap. Pero in person talaga, promise. Alam yan ng mga ng mga ka-close kong friend. Bakit gano'n ako ng gano'n? Ng mga ka-close kong friend na tahimik lang ako, as in. Like, kapag hindi mo ko inausap, hindi ka rin kita kausap. Ganoon ako talaga, promise. Kaya, ang first impression ng mga taong nami-meet ko in person, daw ako? Suplado. Or, yung reserved. Pero di nila alam. Kapag kinausap nila ako and nagkabulihan tayo ng loob, yun na yun. Magiging friend na tayo. Isa din sa mga impression nila sa akin is masungit. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi naman ako mukhang masungit, diba? Inom tayo ng kape, guys. Kapag ganito maulan, bakit kaya masarap uminom ng mainit, no? Noong mga bata pa kami, alam nyo, bihira kaming makainom ng gatas. Tapos, naalala ko pa nun, kasi malnourished ako ng bata. Payat. May ration sa school namin na itong powdered milk, skimmed milk. Tapos galing daw to sa ibang bansa. Hindi ko alam kung ration to. Tapos, itong mga biscuit baga na walang label. Hindi ko alam kung anong brand to. Ang priority kaya, itong mga malnourished. And, itong ang powdered milk. So, nun, nakakaano kami. Kasi pwede siyang timplahin na ganito. Order kasi siya, tapos pwede siyang timplahin. Inumin. Tapos after that, basta naalala ko na bihira kami magatas. Tapos yung lola ko, gumagawa ng tableya. Itong kakao. Yun yung usual na namin, na kinakape. Pag mainit, pag maulan, lalo na pag may bagyo, yan. Usap ang bagyo, since ang Marinduque, tinadaanan talaga siya usually ng bagyo. Yung pinaka worst na naalala ko na may bagyo. Hindi ko alam yung name ng bagyo, pero natatandaan ko na siya. Kasi before may dam or may mining sa Marinduque. Saka may bagyo, nasira yung harang ng dam. Imagine nyo yung
dam na maraming tubig. Tapos biglang nasira yung wall. Binaha ang buong bayan namin. As in. December yon, 1992, 1993, hindi ko matandaan. Basta dun sa dalawang taon na yan, 1992 o 1993. Nagpasko kami na walang handa. Maputik dun sa lugar namin. Yung ibang mga bahay naman, may mga suman, may kalamay, itong maruya. Kalamay ang tawag yun sa Marinduque. Tapos, itong kalamay hati or coco jam. May tasty bread, itong slice. Kasi tasty ang tawag namin. Hindi ko alam kung bakit. Yun. Ay, pinaka hindi ko naman sinabing pinaka malungkot, pero itong pinaka mahirap na Pasko na na-experience ko is high school na ako. High school na ako. Tapos mahirap ang buhay nun eh. Palagi ko na lang sinasabing mahirap. Basta yun yung kasi yung totoo. High school ako yun. Basta natandaan high school ako yan. Tapos December 24 yun. Di ba, Noche Buena yun. Putik. Ayoko talaga mag-story ng mga itong kasi malalim dito. Wait, pipilitin ko na hindi ako tumulo ang luha. Basta ang meron kaming handa, isang Nescafe stick. Itong stick na Nescafe ha. Yan. Isang ganon. 1/4 na asukal. So, 1/4 na asukal. Tapos, hindi siya tasty. Kasi yung loaf bread malaki, di ba? Itong tig 12 na tinapay dati na slices din siya. Baka mga 15 slices yun. Ilan kami magkakapatid? 4. Si nanay tsaka si tatay. So, bali 6 kami sa family. Tsaka yung alam niyo yung tingi-tingi na margarine sa palengke. Yun. Ginising naman kami ng Noche Buena. Nagtimpla si nanay ng kape dun sa malaki naming lagayan. Yung isang stick. Doon siya nagtimpla para kumasya sa amin-amin. Tapos ang tinapay namin yung sliced bread. Tapos may palaman na margarine. Simple lang yun guys, pero sobrang happy namin. Pero malaki na ako nun natatandaan ko na yun. Doon ako nagkaroon ng realization na mahirap pala kami. And doon din ako na-challenge na balang araw magiging mayaman na mayaman ako. And then hindi na namin yun na-experience. Kaya until now nagsisikap ako na mabuti. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa parents. Pasensya na. Emotional ako.
Nakakainis. Umiinom lang naman ako ng gatas. Tapos, pinanamas ko yun sa kanila na, syempre, diba, darating yung time na mawawala sila. Before sila mawala, may experience man sana lang, may experience nila yung mas maayos na buhay. Kaya gusto kong yumaman, na maging mayaman na mayaman na mayaman para sa kanila. Gusto ko silang patayuan ng magandang bahay. At isa sa mga mga dream ko, isama ko si nanay sa sa grocery store. Tapos ako yung magbabayad ng lahat ng bala kang kahit ano yung kunin. Kahit ilang cart yan. Gusto ko yung mag-pay ng shopping ni nanay. And I know na madali ko na yung matupad. Diba? Pasensya. Nag-share ng nakakainis. Ayoko talaga ng ganyan, mga pinag-usapan yung mga ganyan. Nag-story ako. Kasi naki-carried away ako. Sige na, inom na lang tayo ng gatas. Kayo ba? May mga kayo? May mga nakaka-relate kayo sa mga ganyan? I'm sure yes. Sige. Gawin natin tong segment sa page ko. May mga gantong happy lunch time. Magkakanakay pa lang kayo kasi tanghali na. Happy lunch time. Maulang Tuesday morning. Tuesday lunch pala. Ingat kayo guys.